Amen. Amen. So, let's now open our Bible to Joshua chapter 8 verses 1 to 2 dahil pong ating scripture reading. Ayan. Amen. Let us all stand at ating pong basahin ang ating scripture for today. Ito po ay matatagpuan sa book of Joshua chapter 1 to 8. Amen. Sabay-sabay po natin basahin verse 1. At sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, tipunin mo ang lahat mong mga kawal, at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho, ngunit maaari niyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at sasalakayin ninyo ang lungsod bukas sa likuran. Tayo po ay sumagaling ang namin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagsusumamo at hinihiling po namin na samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong araw po na ito. Pususan mo po kami ng iyong banal na spirito. O Holy Spirit, speak to us mightily. Ipaliwanag mo po ito ng napakalinaw at nawa ay makita po namin ang mga nais mong makita sa kwentong ito at mas lumalim at matuto po kami sa mapapag-aralan po namin ngayong hapon ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, pwede na po tayo maupo. Question. Nabasa na po ba natin ang Joshua chapter 8? Amen. Sino na po dito ang nakabasa ng Joshua chapter 8? Pakitaas po ng napakataas ang inyong mga kamay para makita ko po ang mga hindi nagbabasa ng Bible. Amen. Praise God. Ayan. So, thank you Lord. Tatpakan niyo yung mga sarili ninyo dahil alam ko po na na-amaze kayo sa kwentong ito. Amen. Sa mga nakapagbasa na, nakita nyo first word kung gaano ka-strategic, okay? Kung gaano katalino ang Diyos when it comes sa pagsalakay or pagbibigay ng solusyon sa mga problema. Amen? I hope na tayo po ay mas matuto po at mas madagdagan yung mga napag-alaman natin nung pinag-aralan po natin ito on our own. Yan. So, pwede mo pang sabihan yung bata po na nanonood sa taas na pakipatay po yung kanyang cellphone. Amen. Thank you so much po. Naririnig niyo po yung naglalaro sa taas kasi naririnig ko po dito sa baba yung mga nagsa-cellphone. Amen. So, Joshua chapter 1 ay tinalaga si Josue or Joshua bilang leader. Sa chapter 2 ay nagpapunta ng dalawang spy sa Jericho, si Joshua, at nakilala nila si Rahab. Sa chapter 3 at 4, tumawid na po sila sa Jordan River. Sa chapter 5, tinuli at nag-celebrate po ng Passover sa Gilgal ang mga Israelites. And sa chapter 6 ay na tumba o nasira na po ang pader ng Jericho, ang isa sa pinaka-strong and mighty na city o lungsod sa Canaan. And last Sunday, natunghayan po natin ang kasalanan ng isang tao. Ano pong pangalan niya? Achan. Siya po ay sumaway sa utos ng Diyos na huwag magtatago ng mga bagay na nakalaan para kay Yahweh. Ito po ay kanyang kinuha yung mga ginto, alahas, silver, at tila sa Jericho. And today, and last Sunday also, nakita natin na nung lumaban sila sa Ai, ano pong nangyari? Nanalo po sila o natalo? Natalo.
Ayan. So, question, saan po ulit nanggaling ang mga Israelita sa Jordan, bago sila tumawid ng ilog Jordan? So, sa Shittim, okay? Tapos sila po ay nagkampo sa Gilgal, tapos nilusog po nila ang Jericho, at ngayon ang kanilang next or pangalawang aatakihin or lulusubin ay ang Ai. Amen. Praise God. So this will be our question after the story. So pakilabas na po ang inyong mga notes para po makapagsulat po kayo ng mga matututunan po ninyo sa kwento ito. Amen. Pakitanong mo ang katabi mo, kapatid, handa ka na bang makinig? Okay. With feelings pa talaga yung pagkakasabi niya nung junior Bible. Feel lucky niya. Okay. Ikaw. Tanungin mo yung sarili mo, kapatid, handa na ba akong makinig? Ano po ang sagot mo dyan? Handa na. Amen. Praise God. Okay, let's start with verse 1. Okay. Ang sabi ni Yahweh dito, kay Josue, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. So, again, this is a Bible verse na nagsasabi ng do not fear or huwag kang matakot. Question, ilang beses po sa Bible sinabi ni God ang do not fear or huwag kang matakot? 365. At sa loob ng isang taon, meron po tayong 365 days. So, kung iisa-isa niyo po yung verse na yon, kada isang araw, mayroon po tayong pangakawakang verse na nagsasabi sa atin, huwag tayong matakot. Amen? At isa po ito sa mga iyon. Question, bakit po natatakot si Joshua sa parte ng kwentong ito? Bakit po sinabihan siya ni God na huwag siyang matakot? Naalala niyo po yung conversation nila ni Lord? Amen. Natatakot siya dahil natalo sila ng mga Ai at may napatay sa kanilang ilan po? 36 na mga Israelites ang napatay sa labanan na yon. Question, ilan ang pinadala nila? 3,000. Pero dito, ilan ang sasabihin ni God sa kanila na ipapadala nila? Kung nabasa nyo na ito. Ilan ang sinabi ni God? 30,000. Nakita niyo yung pagkakaiba? Sa paningin or mata ng mga Israelita, kayang-kaya nila yung talunin sa loob lamang ng 3,000 na kawan. Amen? Pero sa mata or paningin ng Diyos, ay kailangan nila ng 30,000 na kawan para malusog yun. Amen? Nakikita nyo ngayon ang pagkakaiba ng perspective ng tao sa Diyos. Amen? Na minsan sa atin parang napakadali lang. Pero sa Diyos, alam niya na kapag hindi mo siya kasama, tayo ay mahihirapan. Amen? Praise God. Sabi ni God, tipunin mo ang lahat mong mga kawan at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho. Ngunit, maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Amen? Hinighlight ko po yung sinabi ni God dito na maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Amen? So this time, inaalaw ni God na kunin nila yung mga property ng mga Ai. Amen? Bakit? Question. Sa Jericho, inalaw ba ni God na kunin yung mga property or ari-arian? Hindi po. Amen. So nakikita niyo po yung tinatawag na first fruit. First fruit na kapag may blessing tayo, yung una or tenth nun ay laging nakalaan para sa Diyos. Amen? Parang kapag may blessing tayo or may sahod tayo, may nare-receive tayo from God, lagi nating i-separate na yung nakalaan para sa Diyos. Amen? Parang dito po sa kwento, ano po yung unang lungsod na kanilang sinalakay? Jericho. At sa Jericho, wala silang property na pwedeng kunin doon. Amen? Even yung mga hayop, ari-arian, para yun kay Yahweh.
Kaya hakayaan nila yun na masunog or matupok doon sa Jericho. Amen. Pero this time, sa pangalawang sasalakayin nila, binigyan na sila ni Lord ng karapatan or ng pribilehiyo o ng pagkakataon para ipagkaloob sa kanila ang mga hayop, mga ari-arian na maaari nilang pakikinabangan. Amen? So nakita niyo po sa kwento na may mga bagay talaga na inilaan ang Diyos para sa atin. Amen? Ngunit, kailangan lang nating maghintay. Amen? Nakita niyo yung kwento ni Akan, hindi siya nakapaghintay ng mga bagay na nakalaan para sa kanya, pero pinaunahan niya na ang Diyos. Kumuha na siya ng mga ari-arian sa Jericho. Amen? Question. Sa tingin ninyo, kung hindi na kinuha yun, buhay pa ba siya ngayon sa kwentong ito? Amen. At kung buhay pa siya ngayon sa kwentong ito, sa tingin ninyo, malalasap niya na at matitikman niya na yung inilaan ng Diyos para sa kanya. Amen. Praise God. So I hope malinaw po yun sa atin na may takdang panahon at may specific na mga kaloob ang Diyos para sa atin. Kailangan lang natin maging tapat, manampalataya sa Kanya at maniwala sa pangako niya na ibibigay niya yun sa atin sa tamang panahon. Amen. Amen. Naalala ko po yung isang pinost po ng isang pastor na nakilala ko po sa seminar sa Baguio. Sila po Pastor Lawrence kasi nakita ko yung post sa Facebook. Ang kwento po ito ay matatagpuan sa 1 Chronicles. Amen. Meron po kasi isang lalaki doon na gusto niyang hawakan yung Ark of the Covenant. Alam niyo po yung Ark of the Covenant? Yung may dalawang angel na sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Amen. So, gusto niyang hawakan yun dahil nga gusto niyang maramdaman or ma-experience or makawakan ang Diyos. Amen? Dahil noong panahon nila, that Ark of the Covenant is the physical presence of God. Amen? Kaya nga doon lumalabas yung cloud of fire by night and pillar of cloud by day. Nalala niyo yun, yung ang tawag natin doon? Shekinah glory. Amen? So gusto niyang hawakan yun. At nahawakan niya habang sila ay nag-travel from one place to another. Kasi pag lumilipat sila, dala-dala yung Ark of the Covenant, di ba? So merong isang tao na nagtangka na hawakan yun. Dahil nga, sa magandang intention niya, na gusto niyang maramdaman ang Diyos. Ano po ang nangyari sa kanya sa kwentong yon? Siya po ay namatay. Okay, siya po ang namatay dahil pinababawal po ng Diyos na yun po ay hawakan dahil ang pinakapunong pari lang noong panahon nila ang pwedeng lumapit or makakita noon. Amen? Kasi diba tinatakpan po yun? So, doon natin makikita na sometimes, ang pinaka-importante pa rin ay ang sumunod tayo sa nais or kalooban ng Diyos. Kahit gaano po kaganda yung intensyon natin, dapat huwag po tayong susuway sa kanyang mga ipinag-uutos. Amen? Kagaya nung ipinag-uutos doon na huwag hahawakan yung Ark of the Covenant. Amen? Para ma-appreciate po natin yun, isipin nyo po, may isang matanda na nais niya pong pakainin ang kanyang anak. Dahil sa magandang intensyon niya na pakainin yung anak niya, hindi ito maggutom, siya po ay nanakaw. Nakita niyo po, kahit na maganda yung intensyon po natin, magkakasala pa rin tayo dahil ipinagbabawal ng Diyos ang tayo ay manakaw or kumuha ng gamit ng ibang tao. Amen? So, hindi kino-consider yung good intention natin, kundi ang tinitignan lagi ay kung ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung kaya, for example, sa nabanggit kong kwento, napakalinaw na ayaw ng Diyos na kumuha tayo ng hindi sa atin. Amen? Kung kaya, kahit maganda yung intention natin, kung ito po ay taliwas or mali sa kalooban ng Panginoon, tayo pa rin po ay nagkakasala. At siya po ay ating nadi-discourage po natin si Lord. Amen? Or napapalungkot po natin siya dahil may mga bagay po tayong nagagawa na alam nating ayaw niya, pero ginagawa pa rin po natin. Amen? So, sabi po dito,
maaari na ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod bukat sa likuran. Okay. Praise God. So, ikumpara muna natin ang Joshua chapter 7 sa Joshua chapter 8. Question. Sa Joshua chapter 7, last Sunday, isinangguni ba ng mga Israelita yung ginawa nilang pag-atake sa Ai? Yes or no? Isinangguni ba nila ito sa Diyos? No. Kaya ang kwento natin last Sunday is an example of self-reliance or self-dependence. Amen? Isa po itong napakalinaw or klarong ilustrasyon na may mga pagkakataon na tayo ay dumedepende lang sa sarili nating talino, sarili nating alam or experience, at hindi natin ito isinasangguni or ipinapanalangin sa Diyos. Amen? At anong effect pag ganon? Tayo po ay natatalo, tayo po ay napapahamak kung depende po tayo sa ating mga sarili. Amen? At ngayon naman, sa kwentong ito, chapter 8, makikita po natin ang tinatawag na God dependence or ang pag-depende or pag-rely sa Diyos. Amen? Bakit? Dahil po sa kwentong ito, isasangguni na nila ito kay Lord kung paano nila aatakihin yung Ai at bibigyan na sila ng Diyos ng specific na instruction kung paano sila magtatagumpay. Amen? Question. Nung natalo ba nila ang Jericho, nagbigay ba ang Diyos ng specific na instruction kung paano nila matatalo ang Jericho or malulusog ito? Yes or no? Yes, amen. Sabi di ba, iikot sila ng 6 na araw sa loob ng isang araw. At sa ikapitong araw, iikot sila ng 7 times. Tapos sa last part, sila po ay sisigaw. Kaya nag-bless po ako sa testimony ni Nanay Narcisa. Saan si Nanay Narcisa? Kasi napag ko yung morning devotion praise God. Noong this Wednesday lang tama. Praise God, kasi tumayo na siya dito at nag-testimony na siya about dun sa natutunan niya nung Sunday. Amen? Nanay Narcisa, napanood ko po yung morning devotion natin. Si Sir Pen, kalagi po ang speaker at ang na-highlight ko doon sa ang nakita ko po doon sa sinabi ni Nanay Narcisa yung, di ba naalala niyo yung kapag natapos na nilang ikutin yun, dapat sisigaw na sila. Tama. So ano ang ibig sabihin noon? Dapat pag napagtagumpayan na natin yung mga pagsubok kasama ang Diyos, dapat tayo na rin po isisigaw at mag-testimony. Amen? Dapat tayo na rin po isisigaw at ipagmamalaki na rin po natin yung ginawa ng Diyos sa ating miracle. Amen? At ganun po yung ginawa ni Nanay Narcisa na finally, sumigaw po siya yung rescue. At testify niya ang kanyang ang mga ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen. Palapakan po natin si Lord sa buhay ni Nanay Narcisa. Amen. Okay, pagpatuloy po natin ang ating kwento sa verse 3. Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kagabihay pinalabas ng kampo. So imagine, ilan po pala ang dapat na dadalhin na kawal sa Ai para ito ay matalo? 30,000 compared doon sa nauna nilang ipinadala na 3,000 lamang. Amen? So dito po sa kwentong ito, minsan, huwag din natin mamaliitin yung kayang ibigay sa atin ng Diyos. Amen? Kasi minsan inisip natin na ito lang yung kaya niyang ibigay. Pero sa paningin ng Diyos, kung magsusunod tayo, mas marami siya palang pagpapalang nakalaan na ipagkakaloob at ibibigay sa atin. Amen? Huwag na huwag po natin i-underestimate or lilimitahan yung kayang ibigay sa atin ng Diyos. Kasi kung talagang pagkakaloob niya ito, kagaya sa kwento, ibibigay niya po yung nararapat at kinakailangan po natin. Amen? Again, sabi ko nga, sa last Sunday, akala nila 3,000 lang para matalo yung Ai. Pero
si Lord, 30,000 ang kanyang ibibigay na kawal. Verse 4, ganito ang tagubilin niya sa kanila. Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod. So, saang parte daw nung city sila magtatago? Saan sila magtatago? Sa likuran. Imagine niyo po yung city ulit na ito na parang Jericho na napapalibutan po ng pader. Amen? At yung harapan ay mayroong pintuan or malaking gate. At yun po yung harap. Amen? So, sa likod po nung parte nung gate na yon, sa likod ng town or city, doon po sila magtatago. Okay, bakit kaya ganoon? Sa likod sila magtatago. Samantalang sila Joshua, kasama ang mga kasama ko, ay sasalakay naman sa harapan. Amen. So nakita niyo po ngayon na yung team or kawal ng mga Israelita ay hahatiin natin sa dalawa. Amen. Mayroong mga kawal na lulusot sa harapan at may mga kawal na magtatago sa likuran. So hindi sila sabay-sabay na aatake lang sa harap, hindi rin sila sabay-sabay na aatake lang sa likod, at hindi rin sila iikot kagaya ng ginawa sa Jericho. So this time may panibagong strategy si Lord. So nakikita niyo po ba sa buhay natin si Lord? Although pareho yung problema na kailangan kalabanin or matalo ang isang lungsod, ang Diyos may iba-iba pa na siyang pamamaraan para ito po yung ating mapagtagumpayan or malabanan. Amen. Laging may bago po sa ating Panginoon. Okay. Sabi pa dito, kami ng mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Sino po yung mga yun daw na sasalakay sa harap? Sina Joshua at yung mga kasama niya. Kapag hinapol kami ng mga tagalungsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Question, Junior YP, nasusundan niyo yung story na hindi kayo nakikilo. Okay, sila Joshua, nasa harap sila. Kasi originally, sa last kwento natin, last Sunday, umatake sila sa harap. At natalo sila. Namatay yung 36 para, sorry. Pero this time, merong kasama sila na nasa likod. Ang tanong, ano kaya yung gagawin ng mga nasa likod? Okay. So kapag nakita na yung mga nasa harapan, kasama si Joshua, of course, makikita sila ng mga eye. Amen. So, lulusubin na naman sila ng mga eye at gano'n na naman, maglalaban na naman po sila kagaya noong last story natin, last chapter. Sabi ni Joshua, aakalain nilang natatakot tayo or kami tulad noong una. Kaya kakabulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. So, nakita niyo po yung strategy nila na yung mga nasa harapan ng lungsod ay magpapahabol para po maubos at mawala yung mga kawal sa city. Nakita niyo po? Amen. Ulitin ko po yung mga nasa harapan ng Israelita, kunyari aatake sila, pero pag nakita na sila ng mga ay, magpapahabol sila, aatras sila, para susundan sila at hahabulin sila ng mga ay. Lalabas naman kayo. Sino yung mga kayo? Yung mga nasa likuran ng lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito'y ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So, grabe yung strategy po, no? Napakatalino, napaka-strategic, parang yung stealth na tinatawag. Yung, ano po yung mangyayari? Kapag kayong mga kawal na nasa lungsod ng ay hinapol na po sila Joshua. Sino po ang may iwan doon sa city? Yung mga asawa nila, yung mga anak nila, yung mga hayop nila. Amen. Other than yung mga sundalo nila. So, meron pa rin may iwan po sa loob ng city, pero yung mga, in other words, para na po itong unprotected na lungsod. Amen. Hindi na po siya protektado dahil yung mga sundalo nga po nila, yung mga kawal nila, ay lalabas at pupunta sa mga Israelita nasa harapan.
Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sino yung sasakop sa lungsod? Nasa harap, nasa likuran? Nasa likuran. Anong gagawin nila? Susunugin nyo ito gaya ng sinabi ni Yahweh. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito. Pinalabas nga sila ni Josue at sila nagtago sa dakang likuran ng An. Sa pagitan nito ang Bethel. Samantala, nanatili si Josue sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Okay. Verse 10. Kinabukasan, maaga pa ay bumangon na si Joshua. Amen. Sabi nga po ng ibang preacher na napakinggan ko, probably si Joshua is a morning person. Lagi siyang maagang nagigising at kabaliktaran ko siya because I'm a night owl. Amen. I'm not a morning person. Okay? At tinipon ang buong hukbo. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nanguna patungo sa Ai. So pumunta sila sa gawing bukana ng lungsod sa open part at nagtayo ng kampo sa harap niyon sa gawing hilaga. Isang libis ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Ai. So, nakikita niyo po yung mapa natin. So, from Jericho, sila po ay pupunta sa Ai. So, nagbukod si Josue ng 5,000 mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lungsod sa pagitan nito at ng Bethel. Okay, so may 5,000 po na mga kawal ang nasa kanluran po ng lungsod. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan at sa dakong hilaga ng lungsod at ang mga nakakubling mandirigma sa gawaing kanluran naman. Sa lipis na iyon, nagpalipas ng gabi si Josue. So out of 30,000, ilan po yung nasa north or nasa hilaga or nasa gate? 5,000. So the rest, yung 25,000, sila po yung mas marami. Sila po ang nasa likod. Sila po yung aatake, sasalakay sa tawag dito, sa Ai. Amen. Pero kung makikita natin, itong 5,000 na ito na sasalakay, mas marami pa rin siya sa 3,000 na naunang sumalakay last Sunday. Amen? Kasi di ba last Sunday, 3,000 lang yung pinapunta nila at natalo sila, namatay yung 26. Pero this time, 5,000 yung atake sa harap. Yung 25,000 nasa likod. Sila yung sasako sa Ai. Hindi nag-aksaya ng panahon ang hari at ang mga taga-Ai na makita ang pangkat ni Josue. Of course, hindi sila natakot. Bakit? Bakit hindi natakot yung mga Ai sa kanila? Kasi natalo na nila itong mga to. Amen? In other words, parang round 2. Okay? Kasi di ba yung round 1 na nalos sila? Yung mga Ai, talo yung Israel. So, okay, round 2. Sabi ng mga Ai siguro, talagang hindi tayo titigilan ng mga to, no? Okay? Bakit kanyo? Kaya ulit na sa kwento last Sunday, umiyak at natakot si Joshua. Kasi nga po natalo sila, kaya parang lumakas ang loob ng mga kalaban nila. Amen? Lumakas ang loob ng mga Canaanites kasi nakita nila na yung Ai na maliit lang na taong hinayang talunin ang mga Israelitang ito. At nakita rin ng Ai na nakaya nila itong talunin ng unang battle kung kaya posibleng matalo nila ito ulit. Amen? So hindi nakaksaya ng panahon ang hari at ang mga taga-Ai nang makita ang pangkat ni Josue, yung mga nasa harapan. Kaya lumabas sila ng lungsod at nilusong ang pukpok ng Israel sa kapatagan ng Jordan sa dating pinaglabanan nila. So the same battlefield kung saan sila naglaban noong last Sunday. Wala silang malay na may sasalakay pala sa kanilang likuran. Amen. Naalala ko dito yung, alam mo yung Trojan Horse. May ganong pelikula, di ba, yung akala nung kingdom, yung Trojan na parang revolto na ibibigay sa kanila sa gift, is a regalo. Kaya pinapasok nila yun ng gate nila, ng kingdom nila.
Pero nung nasa loob na yung Trojan horse, kaya nga may virus na Trojan horse ang tawag sa web, di ba? Kasi pagpasok ng Trojan horse na rebulto na yun, nasa loob pala yung mga kawal ng kalaban nila. Kaya inatake sila kasi hindi nila alam na ang laman ng rebulto na yun ay mga kawal o sundalo. Ang tawag doon, alam ko Trojan horse ang tawag doon kasi nung high school ako, may virus na gano'n ang pangalan niya. Tapos yun yung kapag na-click mo siya, yung laptop mo or yung computer mo, mahahack siya or mabavirus at hindi na siya halos mag-ooperate or gagana. Okay. Pero dito naman iba. Aalisin yung mga kawal tapos sasalakay pala sila sa likuran. Si Joshua naman at ang mga kasama niya ay kunwaring natatalo at umatras patungo ng ilang. So, grabe no, artista po sila. Artista ang peg ni na Joshua, best actor siya. Kunyari, natatalo sila, tapos lumalayo sila, nagpapahabol sila. Bakit? Para lalayo sa city yung mga kawal. Amen? Kasi hindi sila pwedeng maglaban ng malapit lang sa ay. Kasi madaling makakabalik yung mga ay. Amen? So, dapat palayuin nila yung mga Israelita. So, kunyari, natatakot sila kaya tumakbo sila papalayo para lumayo din sa ay na lugar yung mga kawal nila. Kaya hinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng ay hanggang sa mapalayo na sila sa lungsod. Question, Mikey, napapalo niyo pa yung kwento? Naiintindihan niyo pa? Naiintindihan niyo pa? Blanco na yung isip yun. Nasusundan pa po natin. Baka naman nandun pa po kayo sa last chapter. Chapter 8 na po tayo. Okay. Lahat ng lalaki sa Ai at sa Bethel ay sumama sa paghabol sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. So para siyang unprotected dahil nga po lahat ng mga lalaki nila at mga kawal nila ay lumusog sa mga Israelita. Nung sinabi ni Yahweh kay Josue, ituro mo sa ay ang iyong sibat, yung parang, ang tawag ito? Yung tungkod, okay. Ito ay ibinibigay, sibat pala yung paspada pala niya, sorry. Ito ay ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ganun nga ang ginawa ni Josue. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. So, ano po ang ibig sabihin nung tinaas na po ni Joshua yung kanyang sibat? Aatake na po yung mga nasa likod. It's a sign na pwede na po silang sumalakay. Nakikita niyo po yung act ng pagtaas ng kamay. Parang yung unang battle ng mga Israelites na nakataas yung kamay ni Moses. Tapos may dalawang taong nakahawak, di ba si Ur, yung asawa ni Miriam. Tapos yung isa, sino nakahawak sa kanilang kamay? Si Aaron, yung kuya niya na pinakapunong pare. At sino yung nakikipaglaban sa baba noon, nung time na nakataas yung kamay ni Moses? Sino po yung nakikipaglaban sa baba na leader nila? Nakalimutan nyo kaagad. Si Joshua. Amen, si Joshua po yun, yung unang-unang battle ng mga Israelites sa mga Amalekites sa wilderness. Amen? Siguro naging topic natin yung 2 years ago pa, gano'n siya katagal. Doon unang nabanggit ang pangalan ni Joshua, na siya yung literal na nakikipaglaban, pero dito siya na, yung parang si Moses, na nagtataas ng kamay. So pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lungsod at anong ginawa nila sa city of Ai? Ito ay kanilang sinulog. Nang lumingon ang mga taga-Ai, ano yung nakita nila? Nasusunod na yung city nila. Amen? Imagine, parang, ano nangyari? Diba? Nakita nila na naabot na sa langit ang usok na nagmumula sa kanilang lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong. Kasi nga, nilalabanan na sila ng mga Israelites. So kahit gusto nilang bumalik sa tao nila, hindi sila maka-alis kasi nga, pinipigilan sila ng mga Israelita. Nakikita niyo po yung sitwasyon.
Hindi naman sila makasulong o makaurong. Bigla silang hinarap ng mga Israelitang hinahabol nilang patungo sa ilang. So, lumaban na yung mga Israelites. Sapagkat nang makita ni Josue at ng mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakubli pumasok na sa lungsod at ito'y nasusunog na, bumalik sila at pinagpapatay ang mga taga-ay. O, diba? Pinagpapatay ang mga taga-ay at dumagsarin bukad sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon. Kaya ganap na napalibutan ang mga taga-ay. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. Amen? So, ang sitwasyon pong ito is now the final judgment of God sa city of Ai. Amen? Of course, binigyan din po ng pagkakataon for sure ng Diyos ang mga taga-Ai para magbalik loob sa Panginoon at magsisi sa kanilang pangakasalanan. Pero it's just so happen na the final judgment or like the second coming of Jesus is now happening. At ito na po yung punishment sa kanila. Amen. Bakit? Kasi po, kung maniniwala po sila kay Yahweh, maliligtas po kaya sila? Ang tanong, kung maniniwala po sila sa kay Yahweh na sinasamba ng mga Israelita, maliligtas pa kaya sila? Amen. Yes po. Ano yung patunay natin na pwede silang maligtas ni Yahweh? Sino po yung example ng gano'n na kahit hindi po siya Israelite, naniwala po siya kay Yahweh, kaya nasave po sila at hindi sila kasama sa mga napatay? Si Rahab. Amen. Na nais ng Diyos na iligtas ang mga ito, pero wala sa kanila ni isa ang naniwala na totoo ang Diyos na sinasamba ng mga Israelita. Kaya sa kwentong ito, ang sinabi, walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. So this is like a country or a city na ni isa sa kanila walang tumanggap kay Jesus Christ. Amen? This is now an example of a lungsod or a city na nung in-evangelize sila, shinare sa kanila ang good news, yung gospel of salvation through Jesus Christ. Yes, narinig nila yun, pumasok sa isang tenga, pero lumabas sa kabila at hindi nila ito pinaniwalaan at tinanggap. Amen? At nung time na sila po ay i-judge na, sa panahon ngayon, ano po ang judgment? Yung ating physical death. Amen? Kung mamamatay ka na, ang tanong lang naman sa'yo, tinanggap mo ba si Jesus or hindi? Eh nung namatay ka, hindi mo talaga siya totally tinanggap. So tapos na. Wala nang pag-asa. Amen? Wala tayong magagawa sa mga kaluluwa na patay na. Kahit ipagdasal natin sila. Amen? Dahil ang pag-asa lamang nila para tanggapin si Jesus ay habang sila ay nabubuhay. Amen? Kasi habang buhay sila, meron pa po silang choice na pumili kay Lord or pumili kay na. Amen? Bakit? Kasi pagpatay na sila at kaluluwa na lang sila for sure, nakita na nila yung spiritual realm at napatunayan na nila, napatunayan na sa kanila na totoong may langit at impyerno. Amen? Nakita niyo po yun? Na kapag buhay pa kasi tayo at hindi pa natin nakikita yung spiritual realm na mayroon talagang langit at lupa, mahirap pa tayong maniwala. Amen? Try natin kapag kasumakabilang buhay na tayo. For sure, makikita na natin. Totoo pala, yung Bible at mayroon palang impyerno or dagat ang apoy na wala na tayong magagawang paraan para maligtas. Amen? Nalala niyo yung mga kwento ni Jesus sa New Testament, yung may isang mayaman na namatay siya, tapos napunta siya sa impyerno. Tapos nung nasa impyerno na siya, sabi niya, sana yung mga kamag-anak niya, yung mga mahal niya sa buhay na nasa lupa, ipakilala sa kanila si God, si Jesus, para masave sila at hindi sila mapunta doon sa lugar na mainit kung nasaan siya at nahihirapan. Amen? I hope na hindi po umabot na tayo ay mamatay pa bago natin tanggapin si Lord. Amen? Sino po dito ang mga tumanggap na kay Lord? Amen! Mahihin na parang lili mo. Sino po dito ang mga tumanggap na kay Lord? Amen! Praise God! Ayan, so namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. Ang hari lang
ang hari lang ang binihag nilang buhay. Okay, so yung king lang ang sinipa nila na hindi pa papatayin at dinala kay Josue. Kasi meron silang specific na punishment na gagawin doon sa king of Ai. Amen. Ano yung gagawin sa hari? Amen. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng humabol sa kanila. Imagine, ang napatay hindi lang yung mga nasa lungsod, kundi pati yung mga sumalakay na kalaban nila sa battlefield. Amen. So wala talagang nabuhay. Pagkatapos, bumalik sila sa lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon ay pinuksan nila ang lahat ng tao sa Ai. At ilan po yung namatay? 12,000 ang namatay na Ai. Ilan naman yung namatay na Israelites last Sunday? 36. Grabe, hindi ko kumpahan nyo yung nadadamihan na tayo last Sunday si 36. Pero this time, mas marami. At halos lahat sa kanila ay binawian ng buhay. So patuloy na itinuro ni Josue sa Ai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga-roon. Amen. So, alam po, kapag may mga unbeliever or may mga tao na pinapabulaanan, yung pinapabulaanan ba is yung parang ayaw i-discredit or yung para encourage tayo na huwag maniwala sa Bible. Amen. Ipapakita nila yung mga ganitong kwento na ang Diyos natin ay mapanakit, na ang Diyos natin ay evil dahil pumapatay siya ng tao. Amen. Pero kasi hindi natin nakikita yung context na mahal tayo ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkakataon para balik sa Kanya. Pero tayo po, yung ayaw na tumanggap sa Kanya. Amen. Para po mas ma-appreciate natin yung katuroang iyon, balikan po natin yung kwento sa panahon ni Noah nung namatay at nalunod ang lahat ng tao sa lupa maliban kay Noah at sa kanyang mga anak at kanyang asawa. Amen. So God's justice in the time of Noah. Amen. Meron po akong napakinggan na isang preacher na kwento niya yung isang kapatiran niya na nag-open up sa kanya ng dahilan kung bakit hindi siya naniniwala sa Diyos nating si Yahweh na binabanggit sa Bible. Amen? Dahil ayon sa kanya, sa isang kapatiran po na ito, ang Diyos natin ay masama. God is evil that He destroyed and killed the people in the time of Noah. Amen? Kung may mga unbeliever po or may mga taong gustong siraan ng Diyos at gustong siraan ng Biblia, ipapakita nga po nila sa atin yung mga kwento na God is a God of destruction. God is an evil God kasi nga dinestroy niya yung mundo at yung sinave niya lang sina Noah. Amen. So question, tama ba ang ganong perspective? Yes or no? Mali. Kaya nga po wrong. Wrong perspective. Mali po yung pananaw na ang Diyos ay masama, na ang Diyos ay pumatay sa mga tao, kagaya ng kwento natin na pinatay niya yung mga taga-Ai, yung mga Jericho, yung mga Midianites, at sina Sihon at sina Og. Di ba? Ang dami na pong napatay. Amen. Mali po ang pananaw na yun dahil ito po ang tamang perspective. The correct perspective is that God is so merciful that He built the ark to save the people. Ginawa ng Diyos yung ark na pinapagawa kay Noah at napakalaki nun to save as many people as possible from the flood. Amen. However, the people do not want to be saved. Nakita niyo po yung perspective na ang Diyos ay maibigin at nais niyang iligtas ang mga tao, kaya nagpagawa siya ng ark para kung sino man ang pupunta doon ay masisave. Naalala niyo po yung kwento ni Noah na pinagkakawanan siya kasi nga gumagawa siya ng gano'n kasi nga nasabihan na siya ni God na magkakaroon ng flood. So ginawa po ni God yung ark na yon to save as many people
na gustong tumanggap sa Kanya. Amen. Kaya nga di ba, hindi ko makalimutan, doon sa tanong ko na, where is Jesus in the story sa kwento ni Noah? Nasaan po si Jesus sa kwento ng Noah? Nasaan po si Jesus sa story ni Noah? Kasi tinanong natin yun, ano pong sagot? Jesus is the ark. Amen. Na kung sino man ang papasok doon ay mabubuhay at maliligtas. Amen. Si Jesus ay kagaya ng ark o yung barko na ginawa ni Noah. Na kung sino man ang papasok doon, tatanggap doon, ay maliligtas at mabubuhay, hindi malulunod. Amen. So, nakikita niyo po yung mali nating pananaw sa Diyos. Just like sa kwento ni Noah, na iisipin natin masama ang Diyos kasi pinatay niya yung mga tao. Pero, ang Diyos natin is a God of justice. Amen? At ang kasalanan ay mayroong parusa. Amen? Kagaya ng mga nasa husgado o nasa korte. Kapag nagkasala ka at napatunayan na nagawa mo ito, at may kaakibat na pagkulong ang kasalanan na yon, walang magagawa yung husgado o yung judge, kundi ikulong ka. Amen? At ganoon din po ang Diyos. He is a God of justice. It's just so happen na nung time na nagkaroon ng baha, that's the implementation of the punishment of their sin. Amen? Yun na yung nakatakdang panahon na kailangan ng ipatupad. Say for example, yung decision na ipapakulong ka dahil sa kasalanan na nagawa mo. Amen? Kasi for example, isipin niyo po, may kaso po yung isang tao at hindi naman po pwedeng buong araw or buong taon, buong buhay natin ay pending yung case. Amen? At some point, kailangan magkaroon na ito ng desisyon. Amen? At some point, kailangan magkaroon na ito ng final judgment. At kapag dumating na yung final judgment, yun na po yung pagkakulong, kailangan na po siyang ikulong. Amen? Ganon din po yung sa buhay natin mga tao. Amen? And I believe, sa panahon ngayon, ang talagang final judgment, as of now, ay yung tayo po ay mawawalan ng hininga. Amen? Kasi hanggang tayo po ay humihinga, mayroon pa po tayong pag-asa na tanggapin siya at kilalanin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya tinatanong ko kanina, kapatid, kamusta na yung paghinga mo? Sa umpisa pa lang, yun yung tanong ko sa inyo kasi nawa na habang humihinga pa po tayo, lahat po tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Let's proceed with verse 27. Walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod, kundi ang baka at mga ari-arian. Bakit kaya? Bakit hindi na nila kinuha yung mga para kay God? Kasi natakot na sila sa nangyari kay Achan. Amen? Nakita niyo po yung kwento ni Achan na grabe na wala pala tayong may katago kay Lord. Alam na niya pala na sumusuway tayo. So, walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod, kundi lang yung mga baka, yung mga ari-arian, na inaalaw ni God, ni Yahweh na kunin nila. Ayon sa sinabi ni Yahweh kay Joshua. Sinunog ni Josue ang Ai at iniwang wasak tulad ng makikita hanggang ngayon. Ayan. Verse 29, ano po yung ginawa sa hari nila, sa king nila? Binitay. Amen. So, ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. So, kung gano'n ang sitwasyon ng hari ng Ai, sa tingin niyo matatakot na kaya yung ibang hari ng ibang city na nasa Kanaan? Yes or no? Yes. In fact, madaming mga hari ang ending, gano'n din yung gagawin sa kanila. Bibitayin sila or tatapunan sila ng bato. So, paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lungsod. Tapos anong ginawa? Pinatapunan niya iyon ng malalaking bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. Mag-tour kaya kayo doon. Tapos puntahan natin itong Ai. Okay. Kaya nagtayo si Josue ng altar sa bundok ng Ibal
para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng pangit ang ginamit niya sa altar, ayon sa bilin ni Moses, at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon, ay naglagay sila kay Yahweh ng mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Question, ano pong ibig sabihin ng salitang akan or ikan? Ano pong ibig sabihin ng pangalan? Trouble, amen. Ngayon naman, ano po ang ibig sabihin ng salitang ay? Ang ibig sabihin ng salitang ay distraction. Distraction. Kaya nga, sabi sa mga napakinggan ng preacher, parang nagkaroon tuloy ng propesiya na ang ending ng ay distraction din or masisira. Kasi nung tinrace nila yung Hebrew or literal meaning ng ay, it means distraction. Sa lugar na iyon, sa harapan ng buong Israel, inukit ni Joshua sa mga bato ng altar ang kopya ng kautosang isinulat ni Moses. Lahat ng Israelita, kasama ang matatanda, ang mga pinuno, at ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang kasama nila, ay tumayo sa magkabilang banig ng kaban ng tipan ng Yahweh, paharap sa mga paring Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim, at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Iban. Ganito ang utos ni Moses na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. And verse 34, sandaling iyo'y binasan ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa. So, after po yung destruction ng ay, nagkaroon ulit ng pagbabasa ng mga law na isinulat ni Moses sa bato. Kaya naging part ng Mosaic law. Naalala niyo po yung mga law? Yung mga bawal, mga blessing, yung mga curses, destruction, gano'n. Uulitin yung babasahin sa kanila. Naalala niyo po yung Deuteronomy? Di ba sa book of Deuteronomy, parang gano'n lang yung kwento, pinasa ulit ni Moses yung law sa second generation na mga hindi pa, na mga ipinanganak lang sa wilderness. So dito, again, sila na naman ay nagnilay-nilay at muli nilang nireview yung mga law or mga kautusan ng Diyos para hindi nila ito makalimutan. So nakikita niyo po yung importance ng pagbabasa ng Bible para mapaalalahanan po tayo sa nais or kalooban ng Diyos. Amen? Amen po. Isa-isang binasa ni Joshua ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae, pati sa mga bata, at sa mga dayuhang kasama nila. Again, binasa po ulit ni Moses. Ay hindi na pala si Moses ito. Ito si Joshua. Sino po yung paring ito? Ay, paring ito, si Eleazar. Amen. Anak po yan ni Aaron. Amen. Siya po yung pinaka-high priest. Ayan, so isa-isa niya ulit na binasa ang kautusan sa kanilang lahat na mga nandoon, na na-witness yung nangyari sa ay. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Inagpalapakan po natin ang ating Panginoon. Para po ma-appreciate po natin ang kwento ito, panoorin po natin ang video clip natin. My First Bible presents The Cutting of the Gibeonites. After Achan's death, God went back to the Israelites and told Joshua, Joshua, do not be afraid, be brave. Lead the whole team and attack the city of Ai. I will make you victorious on his king and army. You will take their city and all its surrounding territory. In this case, you can keep the spoils of war and all the livestock. Make an ambush in the superior side of the city. Joshua, together with his army, made a plan to fight Ai. He chose 30,000 soldiers and sent them during the night
with the order to get behind the city between Bethel and Ai, and to make an ambush. Meanwhile, Joshua and his troop led the way. The plan was that when the enemies attack Joshua and their troop, they will run like the first time. The enemies will chase them, thinking they are running again, so they will drive them away from the city. Meanwhile, the other Israelites will leave their hiding place and take Ai from behind. Very early in the morning, Joshua got going with his troops toward Ai. Those of Ai realized that the Israelites were close, and all the soldiers moved to fight against the Israelites. Just as planned, the Israelites pretended to be defeated. Oh no, they're attacking us. And they ran down the road that leads to the desert, getting away from the city. There was no man left in Ai. The city was left completely unprotected. Then God told Joshua, "Aim I with the spear in your hand, since I will deliver the city in your hands." At this time, the men who were at the ambush entered the city. They took it and burned it. When Ai's men looked back, they saw that a cloud of smoke was rising from the city. They realized they could not run in any direction. Oh no! The Israelites attacked us! They had a great victory because God was by their side. And in this way, they took over the city of Ai. Later, in the Mount Ebal, Joshua created an altar for God with stones that had not been worked by any tool. They used it to offer burnt offerings and sacrifices to God. Then, ahead of the Israelites, Joshua wrote on stones a copy of the Moses Law. Every Israelite, elders, officers, and judges were standing near the Ark of the Covenant, carried by the Levites. There, Joshua read every word of God's law, both the blessings and the curses. From this reading Joshua did before all the Israelites, no word that Moses, servant of God, pronounced was omitted. The Israelites returned and camped at Gilgal. Some kings who were at the other side of Jordan found out what happened in Israel and allied under one supreme command to confront Joshua and the Israelites. Ayan, praise God. So, pakilabas na po yung mga notes at sagutin na po natin ang tanong na ano ang natutunan mo sa kwento. Kapatid, Lupi, may natutunan ka ba sa kwento? May natutunan po tayo sa kwento, tanongin nyo ngayon katabi mo. Ano daw? Amen. So, let's start. Number 1, sabi po dito, if God gives something, the obtaining of such must be done in God's way. Amen? Kung may ipagkakaloob or may ibibigay po sa atin ng Diyos, dapat ang pagkakuha o pagkanid natin yon ay gagawin natin sa pamamaraan na nais o kalooban ng Diyos. Amen? Kagaya po ng City of Ai. Oo, ito ay ibibigay sa kanila ni Lord. Pero ang pagsalakay at pagkatalo dito ay hindi sa pamamaraan ng mga tao o ng mga Israelita. Amen? Kundi ito ay mapapasa inyo sa pamamaraan or sa way or sa daan sa nais ng Diyos. Amen? Malinaw po ba yung if God gives something,
the obtaining o yung pagkakuha nun ay dapat naaayon o magagawin sa pamamaraan ng Diyos. Amen? Praise God. Second, intimate relationship with God through prayers, through studying His Word, and constant faith in Christ will lead you to His direction. Question, ano yung ginawa nila after nila matalo yung ay? Ano yung ginawa nila after nilang matalo yung ay? Binasa nila ulit yung Ten Commandments, binasa nila ulit yung law. In other words, binalik nila yung kanilang worship sa Panginoon. Tama po na nag-offer din po sila dahil napaka-importante na ilaan natin sa Panginoon yung ating tagumpay. Subalit, ma-observe natin na napakahalaga na alalahanin natin ulit yung mga kalooban ng Diyos para magitan ng pagbasa nito. Amen. Para maiwasan na natin yung mali-mali nating desisyon. Amen. Kasi naalala niyo po yung ginawa nila last Sunday, bigla na lang silang umatake nang hindi po sila sumasangguni sa Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po ng intimate na relasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagpapanatili ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. Bakit? Kung na-maintain natin yon, tayo ay nalilid sa direksyon ng Diyos. Amen. 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 Number 3, when God gives direction, kapag ang Diyos ang nagbigay ng utos o ng direction or instruction, ang katagumpayan ay sigurado. Amen? When God gives direction, kagaya ng ginawa niya sa mga Israelites, sa pangalawang atake sa Ai, siya po ang nag-strategize at nagsabi na meron dapat sa likod, meron dapat sa harap. Ano po ang ending? Nanalo po sila o natalo? Nanalo. Dahil ang Diyos mismo ang nag-utos nito at nagpagawa nito sa Kanya. Kagaya nung paano nila natalo ang Jericho. Amen. Basahin na natin yung number 3. When God gives direction, victory is guaranteed or sigurado po ang tagumpay pag ang Diyos po ang nagbigay ng patnubay. Number 4. Everything in our lives that is not proper, kagaya ng sin, must be exterminated. Ano yung ibig sabihin exterminated? Tanggalin. Alisin. Amen? Para po hindi na po tayo madapa or matisot or matalo, kagaya po nung ginawa nila kay Achan, na inalis po yung kanilang kasalanan. Amen? Question. Sa kwentong ito, meron pa po bang gumawa ng ginawa ni Achan? Wala na po. Ayan. Dahil, kung ang kasalanan sa buhay natin ay hindi tatanggalin, number 5, ang kasalanan ito, ang ultimate na magsisira sa atin. Amen? If sins in our lives are not exterminated, they will ultimately destroy us. Amen. Kaya nga po, sa kwentong ito din, dahil makasalanan na po ang mga taga-ay, kailangan na rin po silang exterminate or patayin, alisin. Amen? Kasi po, kung hindi po sila tatanggalin sa Kanaan, mai-impluwensyahan po nila ang mga Israelita at baka yung ginagawang kasalanan ng mga ay gagawin din po ng mga Israelites. Amen? Take note, ang Kanaan is the promised land at ang Diyos ang nagnanais na ang mga tao doon ay mabuhay na masunurin at naayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? At hindi yun magagawa ng mga Israelita na nililid ng Diyos kung hindi matatanggal din ang kasalanan sa Kanaan po. Amen? Amen? Okay na po tayo dyan. And again, I'm excited to listen to your testimonies and reflection or lesson sa kwentong ito this Wednesday. And finally, last question. Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Jesus is like the Israelites who exterminated
the sins of the world. Amen? Si Jesus ay kagaya po ng mga Israelita na nag-aalis at nagtatanggal ng mga kasalanan sa mundo. Amen? Nakita niyo po yung ginawa nilang pag-destroy sa Ai? Amen? Dahil nga po ang lugar na ito, ang lungsod na ito ay sadya ng naging makasalanan. Kaya kailangan na itong tanggalin sa lupa or sa mundo. Amen? At doon po nagtatapos ang ating kwento. Palakpakan po natin